Amen! Hallelujah! Isang mapagpalang hapon po sa bawat isa. Amen! So, i-ready na po natin ang ating mga sarili. Amen! Para awitan ng ating Panginoon sa araw na ito. Amen! So, meron po tayong double celebration today. Amen! Alam po naman natin na ang second week of Sunday is laging sineselebrate for Mother's Day. Amen. So sa lahat po ng mga nanay, Happy Mother's Day. So batiin po natin ang ating mga asawa, ang ating mga Amen. So salamat sa lahat ng mga nanay sa inyong sakripisyo. Tunay nga na kayo, tayo po ay mga ilaw ng tahanan at magpatuloy po tayong maging supporter at helper po ng ating mga asawa. Amen? At mabuting mga nanay. Amen? And the second celebration is, today we're celebrating our second year anniversary. Praise God! Amen! Amen! Hallelujah! Parang kailan lang, di ba? Ang bilis-bilis ng panahon. Parang kailan lang tayo napipraise and worship sa mga bahay-bahay lang. But then, praise the Lord for His guidance and for His grace. At sa kanyang tulong, nandito po tayo ngayon sa hall and we're growing in numbers. Amen? Praise God! Amen! And salamat po sa lahat ng nandito. Welcome po sa family ko natin Margarita. Welcome po sa mga taga-Manchester and Doncaster. And of course, sa ating lahat, mga taga-Birmingham and as well as Sutton. Amen! So, handa na po ba tayo magpuri para sa ating Panginoon? Amen! Alayan na po natin ang malakas na palakpak ang ating Panginoon. Mas malakas pa dyan. Amen! Hallelujah! Alam ko po, nasa 2 taon. Amen! Sa ating spiritual family, alam ko po na ang bawat isa po sa atin ay pinagpala ng Panginoon and all of us has answered prayers. Amen! So ngayong oras na ito, ialay po natin ang ating awitin ng buong puso sa ating Panginoon. Tanda po ng pasasalamat sa lahat ng pagpapala na pinag-along niya po sa atin. Amen po ba? Amen! Amen! So hallelujah! Tinatawagan ko na po ang music team. Amen! For our praise and worship. Hallelujah. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Amen. Sa mapagpalang araw sa ating Diyos na buhay. Amen. Sino po rito patuloy na nakakatanggap ng pagpapala mula sa ating Diyos Ama? Amen. Hallelujah. Bago po tayo pumasok sa praise and worship, inaanyayahan ko po na ihanda ang ating mga puso. Amen. At ituon po natin ang ating atensyon sa ating Diyos. Madalas, naniniwala po ako sa buhay natin na may mga taong hindi nakakaunawa sa atin. May mga pinagdadaanan tayo na hindi natin may share sa iba. Wala tayong mapagsabihan. Minsan may mga problema tayo, hindi tayo naunawaan ng asawa natin, ng mga ka-work natin. Kinikimkim natin sa puso natin. Ba't napakaganda ng katotohanan na ang tanging Panginoon ang lubos na nakakakilala sa atin. Siya yung nakakasiyasat ng laman ng puso natin. Sabi nga, wala tayong maitatago sa Panginoon. Lubos niya tayong kakilala. At naniniwala ako, ano man yung mga pinagdadaan natin sa buhay, malaya tayong makakalapit sa Kanya. Dahil siya yung nag-iisa at hindi magsasawang makinig sa lahat na mga pagkukulang natin, sa lahat ng mga problema na pinagdadaanan natin. Tanging Diyos lamang ang may oras na hindi magsasawang buksan ang kanyang tenga upang pakinggan yung mga hinanakit natin sa puso. Kaya sa mga oras na ito, buksan natin mga kapatid ang ating puso at isipan at i-tune natin yung ating atensyon sa ating Diyos. At muli tayo magpasiyasat sa Kanya. Dahil mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Sabay-sabay po tayo papurihan ang ating Diyos. Oh, Jesus. Purihin ka, Panginoon. Puso ko'y iyong
naranasan. Ang buhay ko iyong alam. Ang lahat kong lihim mo, Yahweh, ay tiyak mo nga nalalaman. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi liit.
Father God in heaven, Panginoon, maraming salamat o Diyos ng oras sa ito, Lord God. Truly napakabuti. Sige po, palakpak para sa Diyos na buhay. Palakpak para sa Diyos na hindi nagkukulang. Palakpak sa Diyos na may gawa ng langit at lupa. Hallelujah, 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 hallelujah. Truly, Father God in heaven, Panginoon, napakabuti mo, Lord God. Truly, Lord God, na kulang ang salita, Panginoon, para mailarawan namin, Lord God, yung kabutihan mo sa aming mga buhay, Panginoon. Lord God, despite ng aming mga pagkukulang, Lord God, despite ng aming mga kasalanan, Panginoon, still, Lord God, naging mabuti ka sa buhay namin, Panginoon. At buhay namin na narito ngayong oras na ito, Lord God, ay isang malaking patunay ng kabutihan mo, Panginoon, Lord God. Lord, salamat o Diyos sa bawat isa, Lord God, na dinako mo sa lugar na ito. Truly, hindi aksidente, Panginoon, na dinala mo yung aming mga panyapak dito sa lugar na ito, Panginoon, para bigyan ka ng papuri at pagsamba, Panginoon. Truly, never magiging enough ang aming mga salita. Never magiging enough ang aming mga pagpupuri para matumbasan, Lord God, yung kaluwalhatian mo, yung kabutihan mo, Panginoon. But Lord, ito po ang aming buhay. Narito po kami, Lord God. Narito, Panginoon, ang aming mga hininga, Panginoon, Lord God. Inaalay namin para sa iyo, Lord God. Dahil tunay nga na karapat-dapat na you deserve the best, Panginoon. Deserve of our best praise and worship, Panginoon. And Lord, we thank you for this church, Panginoon, for this family, Panginoon, that truly, for the past 2 years, Panginoon, ipinakita mo, Lord God, ang iyong kabutihan, Panginoon. Ipinakita mo, Panginoon, Lord God, na hindi ganun kukulang, Panginoon, Lord God, kung ikaw, Panginoon, ay patuloy namin pananampalatayanan, Panginoon. And truly, Lord God, sa aming mga lakarin, Lord God, ng aming spiritual life, Panginoon. Lord, truly, nagpapasalamat po kami, Panginoon, dahil hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pinabayaan, Panginoon. Sa oras, Panginoon, na kailangan ka namin. Sa oras, Lord God, na kailangan namin ng kalakasan, Panginoon. Truly, gumagamit ka ng mga tao, Lord God, to share your word, Panginoon. To be the vessel of your message through us, Panginoon. Kaya, Lord God, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa oras na ito, Lord God, for this family, Panginoon. At nawa, Panginoon, ay for the rest of this service, Panginoon, for this celebration, Panginoon, kayo po ay may taas. Walang ibang pangalan, walang sino man ang may taas, kundi ang pangalan mo lamang, Panginoong Jesus, Lord God, because you deserve all the glory and praises, Panginoon. You deserve the best from us, Lord God. Kaya Lord, narito po kami, Panginoon, the rest of this service, of this celebration, use us mightily, Lord God, for your glory. Ang aming mga hininga, ang aming mga awiti, Lord God, ay hindi mananatili sa church na ito, kundi makakarating sa kalangitan, Panginoon. Kasama namin ang mga anghel na magpupuri sa iyo, Lord God. Lord, tuloy lang nga sinabi mo, Panginoon, na isa man o dalawa, Lord God, na nagkatipon, Lord God, ay nandun ka sa aming kalagitnaan. Lord, higit kami sa dalawa, and continuously, kami, Lord, ay lumalago spiritually in quantity and in quality, Panginoon, as a Christian, Panginoon, at yun ay dahil sa kabutihan mo, Panginoon. Truly, again, Panginoon, never magiging enough ang ilagay sa mga salita, Lord God, yung kabutihan mo, yung pasasalamat namin sa iyo, Panginoon. But Lord, tanggapin mo ang aming pagpuring pagsamba. Tanggapin mo ang aming mga panalangin. Tanggapin mo ang aming mga buhay, Panginoon, as a pleasing sacrifice, Panginoon. We pray, Panginoon, for sa mga gagamitin niyo pa po, Panginoon, for Brother John, for Lord God, sa gagamitin po, Panginoon, sa paghahayag ng iyong salita. Bless him, anoint him, Panginoon, with double portion of your anointing power, Panginoon, be upon him, Panginoon. Patuloy niyo po siyang itago sa inyong likuran, Panginoon. Ang iyong mga salita, Lord God, ang lumabas sa kanyang bibig, Panginoon, at patuloy, Lord God, may tanim sa parte na, Panginoon, ng puso namin, pinakamatang parte ng puso namin, lumago, Lord God, at may sa pamuhi namin ng iyong salita. Maraming salamat o Diyos. And Lord God, ito pong lahat ng ito, Lord God, lahat ng meron kami ngayong oras na ito ay dahil sa kabutihan mo, Panginoon. Dahil na natili kang tapat sa inyong mga pangako sa bawat isa sa amin, Panginoon. So Lord, hindi kami magsasawa, Lord God, na bigyan ka ng papurit magsamba. Hindi kami magsasawa na maglingkod sa iyo, Panginoon, hanggang sa iyong muling pagbabalik, Panginoong Jesus, Lord God, naway masumpungan mo ang bawat isa sa amin, Lord God, na naglilingkod, Lord God, na nagpupuri sa iyo, Panginoon. Truly, Lord God, kung sa amin lamang, hindi namin ito kakayanin, Panginoon. But Lord, by your grace and mercy, Panginoon, kami, Lord God, ay makakapagpatuloy, Panginoon. And Lord,
not just us, Lord God. Use us, Panginoon, in this country, in this city, Lord God, sa Birmingham, Panginoon, to reach out, Panginoon, Lord, yung mga tao pa, Panginoon, na gusto mo, Lord God, na makilala ka, Panginoon. Use this family, use this church, Lord God, to share and preach the gospel, Panginoon, Lord God. Gibigyan niyo po kami, Panginoon, ng boldness and the courage, Panginoon, the wisdom, Panginoon, nagmumula sa iyo, Lord God, to be used mightily, Panginoon, sa iyong ubasan, Panginoon. Maraming salamat once again sa iyong kabutihan, Panginoon Diyos. At patuloy namin dinideklara, Panginoon, ang katagumpayan ng aming celebration na ito, Panginoon. Maraming salamat o Diyos. Patuloy ka naming pinupuri at pinasasalamatan. Ito po ang aming sabot hilingan panalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Amen! Glory to God. Palampakan naman natin muli ang Panginoon. No? Sadyang napakabuti ng Panginoon sa atin. And today is the day that the Lord has made for us. Amen. Amen. No? So sadyang I know some of you might be wondering, with the flow of the service today is different. And today, before we proceed sa ating praise and worship, we will understand and hear the word of God. The purpose of today's celebration. Now, when I was going through the word of God, God has revealed to me His faithfulness. To think that today is our second year, anniversary of this church, glory to God. No? By God's grace, we were able to have this second year celebration and seeing everyone here. Yun ang isa sa mga pinakamagandang blessing na ginawa ng Panginoon. It is because our numbers are growing, not just the quantity, but the quality of being a Christian as a believer or a child of God. No? Amen po ba? So, just to go back from where we started. Amen. Nakukwento ko nga sila mga kapatid, no? As we go back on how God moved into our lives, how God moved into this church, we started in a garage. Naalala niyo mga kapatid, we started in a garage. Amen. No? Talagang ang ating projector ay maliit na projector lamang at ang ating screen ay isang white cloth lamang. Amen. Tayo ay may isang gitara at saka kahon, no, na ating ginamit. Amen. Para, and I believe si Bro Ryan pa ang unang nating nagturo sa araw na yun. And it was freezing. No? But then, talagang nakapag-init ang papurihan ng Panginoon. Do you agree, mga Amen. 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 So from then on, we've seen how grateful God is. It is because He brought us from that place to this place. And as you can see from this place, brethren, is that this is not how it looks before. Sabi ko nga, hindi makita bang sahig. Hindi, yung mga walls, hindi pa yan sobrang puti. Walang TV. Everything was like from basic, and then suddenly you've seen how it grew and how it changed. It is because now you can see na talagang ang flooring natin ay sadyang makita at very clean yung surroundings natin, and that is because of God's faithfulness sa atin. Amen po ba? Amen. Amen. And one of the things na sabi ko nga that we are grateful for, sabi ko isa pa sa mga reasons why we need to celebrate, why we need to thank God for His faithfulness. Ang renta po natin dito ay never po tayong tinaasan, mga kapatid. Amen. Despite of all the increases that is happening, increase in petrol, increase in food, expenses, dito hindi tayo tinaasan. Because that is one of God's faithfulness sa atin. So dyan napakabuti ng Panginoon, and we will see how much more God can help us through. How God can give us the breakthrough in our lives. Amen? Today, brethren, we are going to celebrate God's faithfulness. Amen. Amen. So before we proceed, may I invite everyone to please stand as we read the Word of God. Our word for today, our scripture for today is coming from Psalms 101, verses 1 to 5. This is the New King James Version. Among all books of Psalms, this particular scripture mentions about or teaches us about thanksgiving. Of all the book of Psalms, this is a book of Psalms which teaches us about thanksgiving. So as I read
from verse 1, make a joyful shout to the Lord, all you lands. Serve the Lord with gladness. Come before his presence with singing. Know that the Lord, he is God. It is he who made us, and not we ourselves. We are his people and the sheep of his pasture. Enter his gates with thanksgiving, and into his courts with praise. Be thankful to him, and bless his name. For the Lord is good, his mercy is everlasting, and his truth endures to all generations. Samahan niyo po ako sa maikling panalangin. Hallelujah, Lord God. We praise your name, Lord Jesus. Lord God, we thank you for your word today, Father God. Lord God, for today, Panginoon, we ask you to speak the truth, Father God, in our lives, Father God, as we hear your word. Lord God, may you empty our hearts, empty our minds, Father God, and fill this, Panginoon, with your word, Father God. Lord God, help us to obey. Lord God, gamitin mo ako, Panginoon, to speak your truth. Lord God, may I pray, Father God, that your anointing to be upon me. And I pray, Father God, na ikaw ang makita namin, Father God, as we learn and study your word. Lord God, we thank you for today. And we lift up to you, Panginoon, ang oras at araw na ito. Muli po, Panginoon, sa inyo lamang po ang papuri at pasasalamat at sa gabay ng banal na Espiritu at sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Makakaw po ng pang bawat isa. Amen. Praise God. So, going through our verse, we'll start from Psalms 100 verse 1. It says here, make a joyful shout to the Lord, all you lands. This verse is affirmed on Psalms 95 verse 1. It says, "Oh come, let us sing to the Lord, let us shout joyfully to the rock of our salvation." And this is what is good in our verse on the scripture. It is affirmed and confirmed by the scripture itself. And this is a calling to all the earth, all you lands. It is a calling for us to worship our God. It is an invitation and an obedience. Amen. Would you agree that God deserves worship? Amen. Do you think God deserves our praise? Amen. Amen. Because He is God. He is our Lord. He is our Savior. He deserves our praise. And it says here that you make a joyful shout. You shout with joy. Amen. Amen. We don't just sing because we love the song. We don't sing because it's good in our ears. We sing, we shout with joy. It is because we are thankful, we are grateful for God's faithfulness. Amen? Amen. Amen. Praise be to God. And as a children of God, as a believer of Christ, praising and worship God doesn't mean that we are doing it to have a connection with Him. We are praising God, we are worshiping God. As a Christian, it is because we already have a connection with Him. Amen? And this is the importance of what the Scripture is teaching us, mga kapatid. We are here to worship Him, to give Him glory, to worship Him. It is because we already have that connection with Him. Amen. Amen? And as the second verse says, serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. On this particular verse, it is telling us what to do. The Scripture is telling us what to do. I'm not sure exactly kung ano ang calling niyo sa Panginoon. God calls you in different way on how are we going to serve. Amen? And that is you and God. That your calling to serve Him, we should serve Him with gladness. Amen? That we need to serve Him with joy in our hearts. And this is not only by what we do on our daily lives. In our job, in our family, even at church. No matter what calling that God wants you to do inside the church, we need to do it with gladness. Despite of fixing the chairs.
sweeping the floor, preparing any instrument that music will use, we need to do it with gladness. Amen. Praising God is not only about singing. We can praise God through prayer. We can praise God through reading the Bible. We can praise God by doing good works. But let us not neglect the most frequent word spoken from form of praise in the scripture, which is singing. That's why today, we will offer our praise and worship to our God. Amen. Are you ready to shout joyfully today? Amen. Amen. Does He deserve our praise? Amen. Does He deserve our worship? Amen. Amen. Hallelujah. I know not most of us have a good talent at singing, but God loves to hear our voice. God loves us to sing for Him, to give Him praise, to give Him worship, to glorify Him. And He is always grateful to see us being united in one spirit, praising one God, one Father. Amen? You know, a lot of critics that at some point serving God lacks interest. Being a Christian is a bit of a boring life because it stops you from doing what the world offers you. But you know what? They're missing one thing of being with God. Because being with God, it is characterized with joy, peace, the righteousness in life. Even it says in Romans 14:17, for the kingdom of God is not eating and drinking, but righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. And we are grateful that we are His children, that we are a believer of Christ. Amen. On verse 3 it says, know that the Lord, He is God. It is you who made us and not we ourselves. We are His people and the sheep of His pasture. In the first two verses is telling us what to do. Verse 3 is teaching us the reasons why we need to shout joyfully, why we need to come into His presence in singing. It says here that know that the Lord, He is God. In ancient times, brethren, there are a lot of pagan gods. They've worshipped different gods from different beliefs or different nations. But they're not supposed to be worshipped. Because it is said in Isaiah 45 verse 5, it is said, I am the Lord and there is no other. There is no God besides me. It was even affirmed in 1 Timothy 2:5, for there is one God and one mediator between God and man, the man Jesus Christ. So there is no other God, brethren. There is only one God that we worship, and that is He who created the heaven and earth. He is the Word. He is the Lord. He is God. Amen? Amen. Are you with me? Amen. Humanity is not an accident that we just pop out from somewhere. Sinasabi nila tayo ay pinanganak sa unggoy. No? Na nag-evolve lang siya. It's not an accident. The scripture is telling us that from Genesis 1:27, God created man in His own image. In the image of God, He created him, male and female. He created them, although Adam and Eve was disconnected from God because of sin, and it was passed on to the human race. But you know why we need to be grateful about? God's faithfulness. There is a way to reconnect back to God. God is giving us a choice to connect with Him, to be free from all this sin,
And there is no other way, brethren. There is no other way but Him. It's confirmed in John 14:6. It says that I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through me. And there is no other way. You want to build a connection again with Christ? Seek His name. Come to Him, and He will accept you with open arms. Ganun kabuti ang Panginoon sa buhay natin. No matter where we go through, no matter what we do, God is always ready to accept us, despite of the sins that we have committed. Jesus is our shepherd. We are the sheep. And as a shepherd, He's the one who guides us in everything that we go through. As a shepherd, sometimes we go through different challenges or trials in life, different circumstances in life. But you know what we need to be grateful for, that we need to be thankful for, is our shepherd. Because if we submit ourselves to Him, if we acknowledge Him as our Lord and Savior, He will direct our path. I know maybe some of you are going through battles in life. Maybe some of you are feeling down of what is going on with your daily life. Don't be afraid, because God is with us. God is with you. Sabi nga po sa Matthew 11:30, "For my yoke is easy and my burden is light." Bring it to God. Submit to Him all your worries, and He will make your burden lighter. Ganun tayo kamahal ng Panginoon. No matter how hard it is to serve Him, of course the devil or Satan won't stop to bring us down, to stop the connection between us and God. But no matter how hard it is, no matter how difficult it is for us, we have a powerful God that can help us, give us the breakthrough to be with Him. Amen? Amen. So let us trust in the Lord with all our hearts and lean not on our own understanding. In all our ways acknowledge Him, and He shall direct our paths. God has been grateful to my life, and I'm really thankful for that. Since day one na dinala niya ako dito kasama ng family ko, my life before this life was totally different. And many of you know me. Many of you, I have shared my testimony in life. But then, God is faithful. And I'm really grateful for it. Before, I used to be a salesman, selling properties, or doing my job. Pero hindi pala yun ang gusto ng Panginoon na gawin ko. I never know what's my purpose will be. I never know kung ano bang gusto ng Panginoon sa buhay ko. But then, when He brought me here, He made me realize my purpose. Until now, I don't understand His purpose. But as days goes by, every day in my life, I'm seeking God's guidance. Lord, show me your direction. Lead me sa kung ano ang gusto mo para sa buhay ko. I just submit it all to Him. It is hard. It is difficult. But I know that I have a powerful God that will strengthen me in all my weaknesses. And in time, just now, in life, that every time I go through battles, I lift it all to Him. Because He said in His Word that I can do all things through Christ who strengthens me. Amen. And I fully trust in God because He is our shepherd. He is my shepherd. And I know that most of you or all of you
if you go through battle, trust in the Lord. It is because He will never leave you, He will never forsake you, and He will never direct you or lead you to a wrongful acts. He will always direct you to the truth. Mahirap man ang pagdadaanan natin through all the circumstances or in such situations, but then God has a purpose for it. God is teaching us to be in the position that we wanted, or what God has planned for us. And now, I'm no longer into properties. And I'm really thankful sa Panginoon. It's because now, I'm sharing the Word of God. Amen. Hallelujah. Praise be to God. I don't even see myself, Lord, am I deserving for this? Pero sabi nga niya, trust me. And I just lifted on to Him. And this is how it changed me. And I'm really grateful for His faithfulness na kailanman ay hindi niya tayo binigo. Mahirap mag-serve sa Panginoon. But what is good is the joy and peace that you have in your heart. Because of God. And that is why I'm willing to sacrifice anything for Him. Because He's God. He's our Lord. And it's just a wonderful thing to say that He can change us. No matter where we're from, no matter where we are, no matter what we do or what we did, He can change us. Amen. And He's the only way and no other way. And this is why, brethren, if we are going through a lot of battles in life, God is our rock. He is our salvation. Amen? Amen. Amen. Hallelujah. And going through verse 4, it says here, enter His gates with thanksgiving and into His courts with praise. Be thankful to Him and bless His name. And if we recall of how much God has done for us, He's done so much for us. That every time we celebrate communion, reminds us of His resurrection. It reminds us of His sacrifices for us, for our sins, that He died for us to pay our sins and to live a holy life, to receive the eternal life that He has planned for us. Amen. Amen. That's why He deserved the shout of joy and to enter the gates with thanksgiving. And this is not only, the word is not only telling the gates in heaven. The gates of the churches are open. The scripture of the Bibles is open for us to read. The church are open for us to serve Him. And that is what the scripture is telling, is to enter His gates with thanksgiving. Being together. The scripture is clear that it says in Hebrews, let us not give up in meeting together, to encourage one another, to lift up the name of God. Amen. And this is a church. It is not the structure, but it is us. That God unified. To obey His commandments, the greatest commission that God has given us. For God's faithfulness, to see a lot of faces right now celebrating His faithfulness to us for the second year, glory to God. Grabe ang blessings ng Panginoon na binigay niya sa simbahan nito.
to see everything that has changed from day one until now, and from every brethren that God has changed, sobra-sobrang ginawa ng Panginoon. And that we should be grateful. Amen? Amen. And I know that God is not yet done. God will still do a lot of things in our life. Do you agree, mga kapatid? Amen. And we are excited for it. Amen? Amen. We are excited for God's plan in our life. We are excited for God's plan for this church because I do believe that God's plan is to prosper us, to give us the life that He wanted us to be. At sabi sa 1 Thessalonians 5:18, sabi dyan, give thanks in all circumstances. See how God is good in our life? He even says it in all circumstances. Even you're going through deep trials, deep battles in your life, you still need to thank the Lord for all the blessings. Most of the time, we tend to complain of what we are going through right now. Lord, bakit ganito? Lord, bakit ganyan? But instead, we thank Him. Thank the Lord. Lord, maraming salamat sa problemang ito. It is because I know that you are teaching me a lesson on how to learn from this problem. On how I will get out from this problem. Napakalinaw ang salita ng Panginoon. That we need to give thanks in all circumstances because there is always a purpose in every trials that we are going through as a child of God. Hindi ibig sabihin na tayo ay anak ng Panginoon ay puro sarap na lang ang ating mararamdaman. Puro sarap na lang ang ating matatanggap. Yes, there will be peace and joy and righteousness in our life. But for that to happen, we must obey. If we go through in every scripture in the Bible, it is telling us what to do. There are different commandments. There are different directions that God wants us to do. And the most important thing in reading the Bible is not just basically on for your personal knowledge. It is an application. It is an obedience, a submission to God. Amen. So, brethren, instead of complaining, having self-pity, let us count our blessings and praise the Lord for it. Hallelujah. Praise the Lord. It is because that's how God will empower us. One of the best blessings is for us to have another day of mourning. Seeing the morning shines, the sun shines of having is already a great blessing coming from the Lord that we tend to forget. That, Lord, maraming salamat sa umaga nito. Lord, I thank you for the strength that you have given me today to live this life, to follow you. And to act and to obey your word and to follow your great commission for us. Hallelujah. And on verse 5, brethren, it says here 3 reasons why we need to praise and worship the Lord. To conclude this passage, brethren, in the book of Psalms, there are 3 reasons. So, what is already mentioned in the scripture. The first reason is that for the Lord is good. For the Lord is good. Do you agree with me that the Lord is good? Amen. Amen. Hallelujah. With conviction. Amen. Amen. Hallelujah. Are you with me? Amen. Amen. Hallelujah. The Lord is good. All the time. And all the time. Amen. Hallelujah. God is good all the time in our life. No matter where we are, no matter what it is, God is good. Because He is good for His children. His plan for you. He is true to His words. He is true to His promises. When He says that He will never leave you nor forsake you, He is the truth. Hallelujah.
And the second reason, His mercy is everlasting. His love is steadfast. Even it says in Hebrew word of He said, loving kindness. Ganun tayo kamahal ng Panginoon. A simple illustration of this scripture, it says, when you plant the seed, it will never grow without water and sunlight. But God will give you the sunlight and pour the water for you to grow. That no matter na maraming drought that will destroy you, for you not to bear fruit, God is there to protect us. God is there to give us what we need. To give us the blessings that we need to grow and bear fruit. As a children of God, as a child of God. And the third reason, and His truth endures to all generations. God's faithfulness continues in all generations to come. Amen. In all generations, mga kapatid. It says in Lamentations 3:23, there are new every morning. Great is thy faithfulness. Nakita nyo mga kapatid, nakita natin kung gaano kabuti ang Panginoon, kung gaano ka-faithful ang Panginoon sa mga buhay natin that we tend to ignore at some point. We are a sheep. I know at some point, minsan tayo nagiging goat. But then with God's guidance, if we trust the shepherd alone, we are going to be walking in the path of Christ. The characteristics of the Lord here is great. His promises are never broken. He has always been reliable and always will be reliable. It says even in Hebrews 13:8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Amen. Hallelujah. So brethren, as we continue to our praise and worship, let us have the attitude of worship that will lead us to the truth, that will connect us to what is true. It says in John 14:23-24, but the hour is coming, and now is, when the true worshipers will worship the Father in spirit and truth, for the Father is seeking such to worship Him. God is spirit, and those who worship Him must worship in spirit and in truth. Mga kapatid, beloved, as we worship God, as we give Him praise, as we shout for joy for His glory, focus on Him. Focus on Him alone. This is between you and our Almighty God. You agree that He deserves our praise, amen? You agree that He deserves our worship, amen? Therefore, let us shout for joy for His glory, mga kapatid. If you want to raise your hands, you raise your hand. If you want to shout, you shout for joy. If you want to cry, you cry it out loud for the Lord. Amen. If you want to bow down to Him, you kneel down. So be it, mga kapatid. It is because He deserves our praise. He deserves our glory. And as we end this teaching from the book of Psalms, let us not forget of God's faithfulness in our lives. Let us always be thankful. Let us always be grateful on how God works in our life. I am excited of what God's plan is in the upcoming months or years. We don't know.
but we should trust Him in everything that we do. Mga kapatid, I myself, I can say that I am a living testimony of what God has done. I've never expected that I will be used by God here to preach the word, to share the word, to be invited and to invite people to know God, to share how God gave me this life, this opportunity. And I believe in my life that He deserves to be praised. Because for Him, I'm nothing. I may not be here. I may not have maybe a good family, beautiful wife, beautiful kids. The family that I have, despite of how far or distant I am with my family, my parents, my siblings, but God is grateful. I am grateful because God is faithful. Amen? Amen. So I invite everyone to please stand as we close this scripture. Hallelujah, Lord. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord. We praise you, O God. We glorify you, Father God. Lord God, we thank you, Panginoon. Lord God, maraming salamat, Panginoon, sa oras na ito, Father God. Maraming salamat, Panginoon, sa naging panahon, Panginoon, na binigay mo at napakinggan namin, Panginoon, ang katotohanan sa inyong mga salita, Father God. Lord God, we thank you that you've given us the opportunity, Panginoon, to learn from your word. Lord God, maraming salamat, Panginoon, at ginamit mo ang aking buhay, Father God, to preach your word, to share your word, Father God. Lord God, kami po ay lumulod sa inyo, Father God. Lord, we are humbly asking for you, Father God, that as we give you praise, that as we worship you, Father God, may you prepare our hearts, may you prepare our minds, Father God. Empty our hearts, Father God, that we may be able to focus on you alone, Father God. Lord God, kung ano man po ang gumugulo sa aming isipan, remove it, Jesus. Remove any distraction, Father God. Remove any destruction of works of the devil. Let the works of the devil shall penetrate our hearts and our mind, Father God, as we give you worship, as we honor you, Father God. Lord God, we thank you, Panginoon, dahil sinabahan mo kami, Panginoon. Simula panoon, Father God, hanggang ngayon, Father God, you remain faithful in our lives, Father God. And I thank you, Father God, we thank you sa sakripisyo mo sa iyong buhay para sa aming mga kasalanan, Father. Lord God, I know that you deserve more. Because you are our God. You are our shepherd, Father God. Lord God, sa gabing ito, Panginoon, we ask for your guidance. We ask for your direction and leading, Panginoon, sa aming pagpupuri sa iyo, Father God. Lord God, patuloy mo kami turuan, Father God. Patuloy kang mangusap, Panginoon, sa iyong mga salita, Father God. Tutumin mo kami, Panginoon, ng inyong salita, Father God. Hallelujah. Lord God, because I know, Father God, that you are true to your promises, that you are true to your words, Father God. Lord God, itinataas po namin sa inyo ang gabi ito, Father God. Bless each and every brethren, Father God, that who is here with us. Lord God, I pray, Panginoon, that you keep the unity, the love from one another, Father God. And as we worship you, Panginoon, give us the courage, the boldness, Father God, to worship you alone, Father God. Lord God, maraming salamat, Panginoon, dahil sa napakabuti mo para sa amin. Ang pagmamahal mo ay sapat na, Father God. Hallelujah. Muli po, Panginoon, maraming salamat. Itinataas po namin muli, Panginoon, ang gabi ito. Sa iyo lamang po ang papuri at pasasalamat at sa gabay ng banal na Espiritu at sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng iyong anak na nagmamahal
nagmamahal sa iyo at minamahal mo ay sabay-sabay na magsasabi ng Amen! Amen! Amen. God is good. And all the time, Amen. Praise the Lord. So mga kapatid, maaari po bang iusog po natin ang ating mga upuan? Patalikod po. So that free po tayong sumayaw. Free po tayong kuminda. Free po tayong gumalaw para kay Lord. Amen po ba? Amen. Amen. Hallelujah. Amen. So huwag po tayong mahiyang kumanta. Hindi po tinitignan ni Lord ay pinapakinggan ni Lord ang mga boses. Pagkos ang gusto po niya ay kung anong nilalaman ng ating mga puso. Amen. So handa na po ba ang lahat na magpuri sa ating Panginoon? Amen. Pari po ba? Amen. Hallelujah. Amen. Sige po mga kapatid, tayo po ay umabante. Dito kaya po pinatras ang ating mga upuan. Amen. Dito po tayo sa harapan magpupuri. Sige po mga kapatid. Handa na po ba tayo magpuri sa ating Diyos na buhay? Isang malakas na hallelujah! Amen! Isang malakas na palakpak ng pagpupuri sa ating Diyos na buhay. Mas malakas pa! And we did open the mouth and declare the goodness and the greatness of our living God in this place. Hallelujah! Amen! Naniniwala po ako na ngayong gabi ay muli natin may tataas ang pangalan ng ating Panginoon. Amen! Lahat tayo ay sasayaw, lahat ay lulundag para muli natin itaas ang pangalan ng ating Diyos. Amen! Hallelujah! Sabay-sabay po tayo magpuri sa ating Panginoon. Amen! Yes, Lord! Purihin ka, Diyos! Hallelujah! Yes, Lord Jesus!
Hallelujah sa ating Panginoon. Amen. Naniniwala ako ng ating Diyos ay karapat-dapat na tumanggap ng isang mataas na pagpupuri magmula sa kanyang mga lingkod. Lahat tayo rito ay nakakaranas ng pagmamahal, ng pagpapala, at nakakaranas ng kabutihan ng Diyos. Minsan, madalas tayo nagkukulang, nagkakasala sa Kanya. Pero yung pag-ibig niya at katapatan niya ay hindi nagbabago. Kaya ngayong oras na ito, mga kapatid, buksan natin ating mga puso upang iparamdam sa nag-iisang Diyos yung ating pagmamahal. Dahil patuloy niya tayong minamahal, anong mangyari sa buhay natin. Siya'y handang magpatawad, handa niya tayong yakapin dahil napakabuti ng Panginoon sa bawat buhay natin. Amen. Kaya gamitin natin ang oras na ito, mga kapatid, upang ideklara ang kabutihan ng ating Panginoong Hesukristo. Malaya tayong magpuri, malaya tayong magtaas ng kamay. Kung sino man yung nakakaranas ng pag-ibig ng Diyos, nakakaranas ng pagpapala, ito yung oras para iparamdam sa Kanya na mahal natin siya. Dahil walang pwesto na mahal tayo ng Panginoon. Lord, maraming salamat. Alam po namin, Lord God, sa mga pagkakataong ito, Lord God, nakikita mo yung laman ng puso namin, Lord God. Lord, muli mong anihin, tanggapin mo, Lord God, yung pagpupuri na magmumula sa iyong mga lingkod. Hallelujah. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawaan ay magpawalang hanggan. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawaan ay magpawalang hanggan. Pinupuring sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Minsan pa kay buti-buti mo, Panginoon. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawaan
ka. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papuri pagsambay, iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhagin ka. Tapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papuri pagsambay, iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhagin ka. Pag-ibig kay buti mo sa akin. Ikaw lang
Lord. Release the spirit of worship in this place, oh God. Purihin ka, O Diyos, magpakailanman. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, O Diyos, magpakailanman. Ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Maaari po bang muli po nga natin kantahin ang papuri sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Panatilihin po natin ng pikit ang ating mga mata, mga kapatid. Let us all worship Him. Let us all give our focus to Him alone, Father. Ignore whoever's in you, who's ever beside you on your left or on your right. Just focus on to Him, brother. Just focus on Him. Whatever you're going through right now, whatever challenges, whatever trials, whatever heartaches you have in your heart, let's leave it all up to Him, kapatid. Let's focus on Him. Let us all glorify Him. Let us all worship Him. Let's receive the power of God in our lives. Hallelujah. Lord God, we receive you in our lives, Father God. You deserve our praise, Father God. You deserve our worship. Lord God, even we don't deserve this, yet you chose us, Father God. You chose us, Panginoon. You accepted us, Father God, as your child, Father God. Lord God, maraming salamat, Panginoon. Di kayo nagmahal, Panginoon.
Dahil sa kabutihan mo, Panginoon, kami ay naligtas, Father God. Dahil sa kapagmamahal mo, Panginoon, kami ay natutong magmahal, Panginoon. Oh God, we thank you for your life, Father God. Patuloy namin aalalahanin ang sakripisyo na ginawa mo para sa amin, Lord. Hallelujah. Love God, Jesus. Pagpurihan natin ang Panginoon. Tanggapin natin ang Panginoon sa ating buhay. Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of God. Hallelujah. Hallelujah. Submit to God alone. He's your God. He's your Lord and Savior. Walang ibang Panginoon. Kundi siya lamang. Hallelujah. Hallelujah, God. We praise the name of Jesus. Hallelujah. Lord God, maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat, Father. Alam ko, Panginoon, na ang lahat ng ito ay may purpose, Father God. Lord God, alam mo, sa bawat isang naririto, Panginoon, alam mo kung anong nasa puso nila ngayon, Father God. Alam mo kung ano ang nasa isipan nila, ano tumatakbo sa isipan nila right now, Father. And I know, Father God, that if you are with me, who can be against us, Father God? Lord God, alam ko, Panginoon, marami sa aming mga kapatid is hunger of your name, hunger of your word. Alam ko, marami sa mga kapatid namin ngayon, Panginoon, is hunger of you, Father God. Mga kapatid, take this time, take this opportunity to lift it all up to Him. Whatever worries you have, whatever trials you're going through, itaas natin sa Kanya. Sige mga kapatid, let's lift our hands to Him. Let's give a shout of praise. Hallelujah! Let's give a shout of praise. Let's give a shout of glory to God. Hallelujah! Hallelujah, God. Bless your name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. We thank you, God, for today, Lord God. We thank you, Panginoon. Sa kabutihan mo, Father God. Hallelujah. Hallelujah. And Lord God, I know, Panginoon, I know, beloved, that some of you right now, God is speaking through your heart. God is talking to you right now. I know that God is with you. God is with you. Receive Him. Receive Him in the name of Jesus. Hallelujah. Receive the power of God in your life. Accept Him as your Lord and Savior. Accept Him. Hallelujah. Hallelujah, God. Thank you, God. Thank you, Jesus. Hallelujah. We glorify your name. We honor you. We worship you, O God. Hallelujah. Hallelujah. For the beloved, mga kapatid, if you haven't accepted Jesus Christ as your Lord and Savior, and your heart is telling you that I need God, that you need God, I want you to say this prayer with me and say it with your full heart that you trust God and you trust Him alone. Pray this with me. Hallelujah. Lord Jesus, forgive me for I have sinned. I accept you as my Lord and Savior. I know that you died for my sin. And I know that you rose on the third day. I accept you in my heart and I submit my life to you. And from this moment, I will live my life according to your word and according to your glory. In Jesus' mighty name, amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise be to God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Mga kapatid, I know that we are about to end our praise and worship night. But God is telling me, God is commanding me today to pray
for the wives and for the mothers that we have today. May I invite all the mothers to come in front. May I invite all the wives to come in front. And husbands, can you please lay your hands sa ating mga mothers and wives? May I call all the mothers here in front. Hallelujah. All mothers, come on. Don't be shy. Let's go. This is for God. Hallelujah. Let's lay our hands. These lovely mothers that we have here in front. A blessing from God. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Oh God, we thank you, Panginoon. We thank you for the lives of every mother that we have here, Father God. Mula sa kaliwa hanggang sa kanan, Father God. We lift up to you their lives, Father. Oh God, we pray for every individual, Father God, that you may fill their hearts with joy and love, Father God, na nagmumula sa inyo, Panginoon. May you remove any stress, any pressure, and fill this with strength that they will be needing in their every day of their lives in Jesus' name. Lord God, maraming salamat sa mga buhay nila, Panginoon, na silang nagbibigay ilaw sa tahanan, Father God. Maraming salamat, Panginoon, dahil binigyan niyo sila ng kalakasan para alagaan, Panginoon, ang bawat anak mo, Father God, na itinalaga mo sa bawat pamilya, Panginoon, na may mayroon sila, Father God. Lord God, we pray for these mothers, Father God, na patuloy mo silang gamitin, Panginoon, na naaayon sa iyong mga plano, na naaayon sa iyong kagustuhan, Father God. Lord God, we bless them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Father God. May you be with them throughout their lives, Father God. May you let them feel your love, Father God. May you provide them the strength that they will be needing, Panginoon. Keep them away from any diseases. We rebuke any diseases in the name of Jesus. Hallelujah. Tanggalin niyo, Panginoon, ang mga makakapag-distract sa kanila, Panginoon. Ang mga kasira, Panginoon, ang pagmamahal sa kanilang mga puso, Father God. At kung ano man ang makakadistract sa kanilang isipan, Father God, remove it in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Lord God, maraming salamat, Panginoon. Dahil kung hindi dahil sa kanila, Panginoon, hindi namin mararamdaman ang tunay na pagmamahal mo, Father God. Lord God, we ask you to bless each and every mother in Jesus' name, Father God. May your blessings upon blessings be upon them, Lord. And may your protection be upon them always. Lord God, today we thank you for this day that you have given our mothers, Father God. Sa patuloy na pagmamahal nila sa kanilang mga anak, sa kanilang asawa, Father God, and extending their love to their neighbors, Father. Lord God, we thank you. And alam ko, Panginoon, na ang salitang salamat ay hindi pa sapat at hindi sapat sa kabutihan na binigay mo sa kanilang mga buhay, Father. Lord God, again, we lift up to you their lives. Bless them, to bless them in Jesus' name. Hallelujah. 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 Let's give a clap of praise. Hallelujah. Hallelujah, God. We thank you for the lives of our mother. Hallelujah. Hallelujah, God. In Jesus' name. Amen. It's indeed a happy Mother's Day to every one of all our mothers who deserves the love coming from the Lord. Amen. Hallelujah. In Jesus' name. Hallelujah. 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 Palakpakan naman natin muli ang Panginoon para sa kanyang kanyang for His mercy. Glory God, Lord. You deserve all the praise. You deserve all the glory. Hallelujah. Brethren, can you join me in prayer as we close this service? Hallelujah. 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 Palakpakan natin muli ang Panginoon. Hallelujah. Let's give a clap of praise. Hallelujah. Let us shout. Hallelujah. Hallelujah, Jesus, Lord. We praise your name. We glorify your name, oh God. Hallelujah. Lord God, maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon
araw ito, Lord God, na binigyan mo kami, Panginoon, ng pagkakataon na papurihan ka, pasalamatan ka, Panginoon, sa iyong kabutihan, for your faithfulness in our lives, Father God. Lord God, we thank you, Panginoon, for every brethren, Father God, for every beloved na dinala mo, Panginoon, to bind us in unity, Panginoon, to give you glory, to give you worship, Father God. Lord God, alam namin na ang lahat ng ito na nangyayari sa gabing ito ay hindi posible kung hindi dahil sa inyo. Lord God, maraming salamat sa pagbibigay mo ng lugar na ito, Father God. May you continue to bless this place. May you bless each and every corner of this place na patuloy na magamit, Panginoon, para sa iyong kagustuhan, para sa iyong kapurihan, Father God, and to continue to serve you more, Father God, and to continue to spread the gospel, Father God, to continue to spread the word, Panginoon. Hallelujah. Lord God, we know, Panginoon, that in your perfect time, Father God, pupunuin mo, hallelujah, ang lugar na ito, Father God, in Jesus' name. We declare, Father God, we declare the victory, Father God, upon this church, Father God. Alam ko, Panginoon, na gagamitin mo ang lugar na ito, Panginoon, upang ma-reach out, Panginoon, ang iba pang mga souls, Panginoon, upang mas magkaroon sila na mas matinding relationship sa inyo, Father God. And Lord God, I know, Panginoon, that you will continue to work in our lives, Father God. Lord God, patuloy mo kaming gamitin, Panginoon, for your greatest commission, Father God. Lord God, may you continue to lead us, may you continue to direct us, Panginoon, according to your will, Father God. Because you are our shepherd, and we entrust our lives to you alone, Father God. Lord God, maraming salamat, Panginoon, for these 2 years of your faithfulness sa simbahang ito, Father God. And Lord God, alam ko, Panginoon, na marami kang pang gagamitin, Panginoon. Alam ko, Panginoon, na marami kang plano para sa simbahang ito, Father God. And we pray that your will be done. Hallelujah. Let your will be done, O God. Hallelujah. Lord God, muli po, itinataas ko po ang bawat isa na naririto, Father God. At gayon din po sa mga kapatid namin na hindi nabigyan ng pagkakataon na makasama namin dito, Father God. We extend blessings upon blessings in their life, Father God. And we pray and declare na makasama namin sila, Panginoon, on our next praise and worship, on our next service, Father God, on our next Bible study, Father God. Lord God, we pray for every life, Father God, that you may give us the boldness, the confidence that we may be able to share your word without any hesitations in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah, oh God. Hallelujah, Jesus. You deserve all the praise. You deserve all the worship, Father God. We thank you for tonight, oh Jesus. And as we depart from this place, Father God, may you give us a traveling mercy, Father God, that we may be all to be in our home place safe and sound, Father God. And Lord God, kayo din po sa pagkain namin, pagsasaluhan, Lord God, we lift it all up to you that you may bless this, sanctify this food, O God, that you may give nourishment for our physical body. And we ask you to extend these blessings, Father God, for the people who are hungry, for the people who are in need, Father God. Lord God, muli po maraming salamat, Panginoon, for your greatness, Father God. For you are a great shepherd of our life, Father God. Lord God, we lift up to you our lives and we receive you as our Lord and Savior. And everybody and all your children, all the people that you love, all the children that love you will have that conviction in their hearts, and we will shout with joy in the mighty name of Jesus that we will all say Amen. Amen! Amen! Sige po, patuloy natin awitan at magpurihan tayo Diyos. Patuloy po natin ideklara ang katagumpayan ng gawain ng ating Panginoon. Amen!
praise.